Muli, magandang lalaki po ang inyong nasa harapan ngayon. Kamusta na po kayo? At muli tayong nagbabalik para mag-aral ng salita ng Diyos. Alam kong hindi po kayo nagsasawa sa ating pag-aaral sapagkat kung sasawaan niyo po ito, naku, magugutom ang inyong spiritual na buhay. Napakahalaga po nito na tayo ay patuloy na kumakain ng ating spiritual na pagkain sapagkat sa panahon ng ating uh, na nararanasan na ito, quarantine period, ay kailangan palakasin natin ang ating spiritual sapagkat ito yung panlaban natin sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya naniniwala ko na makakaya po natin ang lahat ng ito dahil sinasamahan po tayo ng ating Panginoon sa laban na ito at hindi na po ito magtatagal. Unti-unti po ay mararanasan na po natin ang bagong pag-asa, ang bagong pamumuhay at naniniwala ko na mas mabuti kaysa dati ang ating kakaharapin. Tayo po ay muling mag-aaral ng ating salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matagpuan po natin sa aklat ng Lucas 24:34 to 36. Ayan, basahin ko po. Pakinggan po natin. Kung meron po kayong mga Bible dyan, pwede nyo sundan ang aking pagbabasa. Sa Lucas 24:34 to 36. Sabi po dito, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyo idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Puri na Panginoon sa pagbabasa at paggamit ng kanyang salita. Naniniwala ko ng pagsama ng Banal Espiritu ay patuloy na sa atin sapagkat siya po ang tunay na nagbibigay ng kaalaman, karunungan, kaunawaan sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng ating binasa at ito po ay talagang napapanahon sa atin ngayon. At siguro marami na ang nagtatanong, darating na nga ba talaga ang Panginoon? Malapit na po ba ang wakas? So marami mga nagtatanong at marami mga nagpo-post na siguro ito yung simula na malapit na ang paghuhukom o yung ang araw ng Panginoon, darating na siguro. Okay, pero wala po nakakaalam yan. Ako, wag po natin takutin ang sarili natin. Ang gawin lamang po natin ay basta ihanda po natin yung sarili natin. At itong pag-aaral natin ay ito yung kaparaanan ng ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga disipulo na manatili silang handa sa lahat ng oras sa kanyang muling pagbabalik. So, nung ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Napakatagal ng panahon, pero itong mabuting balita na ito ay hanggang ngayon, ito po ay talagang pinag-uusapan pa rin. Napakatagal ng panahon at naniniwala pa rin tayo na sa katotohanan ito na ang Panginoon ay muling magbabalik. Nangangahulugan ito na sa bawat panahon na lumilipas ay kailangan may paunawa sa bawat isa na tayo ay manatiling tapat na sa ating paglilingkod sa ministeryong pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon sapagkat kung hindi tayo darap na ng ating Panginoon na naglilingkod, naku wala po tayong maihaharap sa Kanya na ginawa natin o ginagawa natin dito sa lupa. So, wag nating hayaan na yung ating kaisipan at yung ating espiritu natin ay masira ng mga maling pamumuhay sa pagitan ng mga pagkalulong sa mga masasamang bisyo na nakakasama ng ating katawan at ng ating pagkatao. Wag po nating hayaan na tayo ay laging naghahangad ng mga makabundong bagay sapagkat kapag ang isipan natin, kapag ang ating mga puso't isipan ay nakatuon lamang sa mga bagay sa mundong ito,
ay ang mangyayari po niyan, mawawala po ang focus po natin sa ating Panginoon. So, wag nating hayaan na ang mga alalahanin sa ating buhay ay maka-apekto sa ating pananampalataya. Tanda po natin yan. So, kaya dapat maging handa tayong lagi sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sinabi din ng Panginoon na tayo ay patuloy na magtiyaga sa pananalangin upang malampasan natin ang mga nangyayaring ito, na sa gayon ay sa pagdating ng Panginoon ay makaharap tayo sa Kanya. Na tayo ay harap sa Kanya, Panginoon, narito po kami, sa aming paghihintay ay inihanda po namin ang aming espiritu, inihanda po namin ang aming buhay, kami po'y naglingkod sa iyo, kami po'y sumunod sa iyo, naglingkod kami, kami po'y naging tapat sa inyo, naging tapat kami sa lahat ng bagay, ginawa po namin ang lahat ng iniutos mo sa amin. Kapag ganito ang ating paghahanda ay talagang hindi tayo ipagtataboy yan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sapagkat dito po sa talatang ating binasa, maging ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin na kung maaari, ay sabi niya doon sa kanyang pananalangin, ilayo mo ang saro ng paghihirap na ito, sapagkat daranas siya ng isang matinding paghihirap, at ang paghihirap na ito ay ang nakalaan para sa kanya sapagkat malapit na dumating yung panahon na kung saan siya po ay ipapako na sa krus. Kaya sa kanyang pananalangin ay sinabi niya sa Diyos Ama na kung maaari ilayo mo ang saro ng paghihirap na ito. Pero ang panalangin na iyon ay hindi para bagamat na andoon yung kanyang paghihinagpis, andoon yung kanyang kahirapan pag iniisip niya ito, pero ang Diyos Ama pa rin ang ninanais niya na masunod sa kanyang buhay, at ang tangi niya lamang ninanais ay mapagtagumpayan niya yon, mabigyan siya ng kalakasan, na sa gayon ay magkaroon ng katuparan ang dakilang layunin ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng Panginoon Kristo, upang mangyari na sa pag-aalay ng kanyang buhay ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang ang lahat ng sasampalataya sa kanyang ginawa do sa krus. So, ibig sabihin ay sabi ng Panginoon, idadalangin ko din kayo, yung kanyang mga alagad, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ganon din naman tayo. Tayo po nananalangin na maaari ay yung mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, itong nararanasan natin ngayon, ay hindi lang yung basta sinasabi natin na, Panginoon, alisin mo na ito, patigilin mo na ito. Ang isa sa mga dapat nating idalangin ay yung ito'y mapagtagumpayan natin at bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, karunungan ng Panginoon, na ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos upang hindi tayo maapektuhan ng epidemya na ito. So, ibig sabihin ay hindi pa natatapos, pero naandoon ang pagsama, paggabay ng ating Panginoon sa buhay natin. At ito yung lagi nating idalangin, na hindi tayo maapektuhan ng trahedya na ito, ng epidemya na ito, sapagkat alam natin na habang tayo ay nabubuhay, tayo ay mayroong pag-asa sa ating Panginoon Diyos na ipagkakalob ang lahat ng ating pangangailangan, maging yung ating kalakasan. So, hindi pinanghihinaan ang loob natin. So, hindi po dapat panghinaan ang loob natin, bagamat marami po tayo mga hinaing sa buhay natin at nakikita natin na paano na ba mangyayari sa buhay natin, dahil nawalan tayo ng hanap buhay, nawalan tayo ng business, yung ating mga pinagkakakitaan ay nawala ng lahat. Pero alam naman natin na sa mundong ito ay habang nagtitiwala tayo sa Panginoon ay ipinapakita niya naman kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano niya tayo iniingatan at ninanais na tayo'y magtagumpay. At bilang mga mananampalataya, dapat ay malakas ang loob natin na harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Nangako naman ng Panginoon na tayo sasamahan at hindi niya tayo pababayaan, di ba? Nasa gayon, maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. So, meron kasi mga panahon ng kung saan ay sa ating mga paghihirap na nararanasan,
ay masyado tayong naapektuhan na para bang para sa atin katapusan na ng mundo sa atin dahil ah, hindi po tayo sanay sa mga ganitong nangyayari sa buhay natin. Pero dapat kailangan nating masanay sapagkat dito pinatitibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dito tayo pinatitibay ng Panginoon na sa gayon sa mga darating na mga pagsubok ay madali na natin itong haharapin. Kaya kahit anong mangyari, ay pakaingatan po natin yung relasyon natin sa Diyos na hindi po ito mabago, hindi ito manghina, hindi ito bumaba o mawala sapagkat mas mahalaga ang buhay na walang hanggan na nasa atin. Mas mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon. Mas mahalaga ang mga salita niya na nagpapalakas sa atin. Mas mahalaga ang mga pangako niya sa atin kaysa sa anumang bagay dito sa mundong ito. Sabi nga, kahit makuha mo man lahat ng gusto mo sa mundong ito, kung mawawala naman ang iyong relasyon sa Panginoong Kristo, wala ring kabuluhan ang iyong buhay sapagkat mapapahamak din ito. So, huwag tayong masyadong mahumaling sa mundo ito. Bigyan din natin ng oras, ang panahon, ang pagpapalago natin sa ating buhay espiritual. Ito po yung pinakamahalaga. Na lumago ang ating buhay espiritual. Dahil ito ang pinakamahalaga na magagawa natin paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Masyado tayong natatakot o masyado tayong nababalisa. Paano kung bukas bigla nang dumating ang Panginoon, datnan tayo na wala tayong pananampalataya? O ano mangyayari sa atin? Iniisip na natin yung hanggang 10 taon ng buhay natin. Hindi natin alam kung darating tayo sa 10 taon na yon o sa 5 taon na yon. Ang isipin natin ay yung ngayon, yung bukas. So, sapagkat mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon na hindi mawala sa buhay natin. Dapat lagi itong pinagtitibay ng ating pagmamahal, pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoon. So dadaan lang naman sa buhay natin ang mga trahedya na yan sa buhay natin, mga pagsabog ng bulkan, epidemya na ito, COVID-19. Yan po ay daraan lang sa buhay natin. Yan po ay lalampas din sa buhay natin. So, kung napagtagumpayan natin ang pagsabog ng bulkan, mapagtatagumpayan din natin ang COVID-19 na ito. At naniniwala tayo, pagdating ng panahon na wala na ang lahat ng ito, ay makikita natin na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat hindi niya tayo pinabayaan sa lahat ng mga naging pagsubok natin sa ating buhay. At naniniwala po tayo na sa bawat pagkalugmok natin, sa bawat pagkabagsak natin, ay sa kalakasang nagmumula sa Panginoon, makakabangon tayong muli. Mga kababayan ko, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat napakabuti po ng ating Panginoon. Kung sa ngayon, hindi po natin ito nararamdaman o nakikita, pero ang akin pong tiyak na sasabihin sa inyo ay nakikita ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay at alam ng Panginoon kung ano ang mas nakabubuti para sa iyo at alam ng Panginoon na kung magtitiwala ka lamang sa Kanya, mararanasan mo ang tagumpay noon, ngayon at magpakailanman sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay ang Diyos na matagumpay. Purihin ng Panginoon, naway napagpala kayo sa atin pong devotional ngayon. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay darako sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong pagsama ngayong gabi na ito. Salamat sa iyong pangunguna, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa pagsama mo sa amin sa mga pagsubok, sa mga kahirapan na aming nararanasan, sa mga nakikita namin na hindi maganda na nangyayari sa aming buhay, sa aming pamilya o sa aming bayan.
pero merong katiyakan sa aming buhay na ang pag-ibig mo ay hindi nawawala sa amin. At dahil mahal mo kami, dahil iniingatan mo kami, at dahil sinasamahan mo kami, ay payapa ang aming kalooban na kami po ay magtatagumpay sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Salamat po Panginoon sapagkat meron kaming Diyos na kailanman hindi nang iwan sa amin, hindi kami pinabayaan, at hayaan mo po Panginoon na patuloy namin maramdaman na ang pagnanais na ikaw ay patuloy namin paglingkuran sa aming buhay, pagnanais na ikaw ay sambahin, purihin, pasalamatan sa aming buhay, pagnanais na kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo habang buhay. Salamat po Panginoon sa iyong pangunguna sa amin sa araw na ito. Ito po aming dalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At maraming salamat sa inyong pakikinig ng Panginoon, at nakatapos na naman tayo ng ating daily devotional, at patuloy po tayong samahan, pagpalain ng ating Panginoon. To God be the glory.